Nagsilabasan lang naman ang mga meal natin tapos bigla na lang. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, sobrang hindi namin na-expect kasi heto nagsilabasan ang mga meals natin. May natira pang isa tapos bigla na lang ito yung narinig. Ayun na nga guys, nakapasok ang ating mga meals dyan na talagang nasugod nila si Althea, lalong-lalo na nga yung mga hotdog na sunog natin. Kawala rin kasi si Althea dyan sa loob ng time na yon, tapos kasi nakikita ng chance yung mga meal natin. Since pag-akit nga nila doon sa gate ay bukas pala, kaya nakapasok sila doon. Nung may makapasok ng isa, lahat na rin sila nagsipasukan. O diba, kawawa naman si Althea, pero hindi naman nila sinaktan talaga si Althea, talaga napagkaguluhan lang nila at inamoy-amoy rin. Medyo natakot nga lang siguro talaga itong si Althea kasi syempre, sa lalaki ba naman ng ating pack members, tapos sumugod tatakbo sa kanya, akala yata kung aanuhin siya. Kaya naman napayak na lang talaga ang Althea natin sa takot, at etong pack members naman natin tuwang-tuwa kasi nalapitan nila si Althea. Alam niyo naman kasi guys, tayang gate na lang yan yung nagse-separate sa pack members natin at sa mga rescues natin, since hindi pa nga po malaki talaga yung area natin or itong lupa natin. Alam niyo naman, patuloy tayong naghahanap ng lupa para sa ating pack members, preferably mga 1 hectares para mas malaki talaga at mas may space sila para magtakbo-takbo, at syempre kung meron man or kung mabibigyan man tayo, makapagpagawa rin tayo ng area kung saan lalagay natin yung mga rescues natin. Sa ngayon kasi yung gate na lang na yun na nagse-separate sa mga rescues natin at sa pack members natin, kaya talagang mahalaga na ma-make sure natin na palagi siyang sarado. Pero alam nyo naman, accidents happen, kaya ngayon ang nangyari guys, talagang hindi na nagkanda-ugaga si na mother nung makapasok ang ating mga hotdog na sunog ang mga meals natin sa loob. Pinipigilan rin kasi talaga natin ang pack members natin na makapasok doon, since alam nyo naman syempre ang mga rescues natin hindi talaga sila well pa. Kumbaga doon sa area ngayon kasi andun yung mga doggies or mga cats na rescue natin na may mga sakit, kaya naman hindi pwede doon ang ating pack members. Anyways, balik na nga tayo sa video. Heto na nga po si Cyber natin. Nung time na to, pinalalabas na nga siya ni mother since time na nga nila pera para lumabas, pero ayaw na ayaw niya pong lumabas. Sabi ko naman sa inyo, ganyan na talaga ang ating Cyber. May time po talaga na ayaw na niyan lumabas, since alam nyo naman 8 years old na po yan. Hindi pa naman katandaan, pero ayaw na siya masyado makipag-mingle. At isa pa, ayaw rin talaga niya na masyadong nakikipagkulitan sa pack members natin. Actually, ayaw na nga niya nung may malilikot sa paligid niya, as inagagalit na talaga siya. Pero yun nga lang ang problema natin guys, kasi sabi nga sa atin ni Doc, mas maganda daw kung makakapag-exercise pa si Cyber since matanda na nga siya, at mas maganda na na-exercise yung mga bones niya kaysa nga nakastock lang. Kaya naman naisip ni mother na kahit ayaw ni Cyber sa off-leash area pumunta, ay dito na nga lang daw siya papuntahin sa office, at dito siya makapagkalkal-kalkal ng konti, at least yung bones niya ay na-exercise pa rin. Kaya naman lately ganito na talaga ang ginagawa ni mother para sure nga na kahit papano may exercise pa rin si Cyber kahit ayaw niya doon sa off-leash area. Anyways, ayun na nga, for the kalkal kasi siya dito palagi, dyan nga sa pinakakama ni mother. Ewan ko ba, favorite niya talagang kalkalin yung mga kama ever since kahit nung baby pa siya, at kahit nga nung makita siya ng mga kumot, palagi niya yung kakalkalin talaga. May times rin naman na talagang nagyaya na si Cyber lumabas at pumunta na ulit sa kanyang room. Heto nga, naabutan niya si Ate Ina na nagpapakain sa ating mga babies. Noong time na to, nagsasabi na talaga siya dyan kasi gusto na nga niyang umakyat, at hindi naman siya pinagbawalan ni mother, at dumiretso na rin nga siya dyan sa loob. Noong time na yan, naghihintay na nga lang rin na mabigyan siya ng tubig, tapos masarhan niyang kanyang gate or yung kanyang pinakapinto sa room niya. Yung mga meals natin nung time na to, pahinga na rin nga kasi mga pagod na rin sila, since alam niyo naman sila nga yung unang lumabas. Nauhaw lang rin nga pala ang Cyber natin kasi after niyang uminom, bumalik na nga siya dito sa office, at ayan, parang may sinasabi sa mommy niya. Maya-maya pa, nagsipasukan naman na hetong iba natin mga pack members na talagang napakakukulit. May pagpunta pa sa second floor ang mga yan, talagang pinahihirapan na nila ang mga kuyas natin tuwing pasukan na. Nung maramdaman naman ni Cyber na nagsipasukan na nga ang lahat, hindi naman na siya nagpahirap, talagang pumunta na rin nga siya dyan sa taas at nagpasok na rin sa room niya. Nung time na to naman, basta makapasok ang mga females natin, automatic magwawala na nga itong si Hercules. Actually, pumapasok pa lang yung mga females natin, nagwawala na talaga siya at nagyayaya nga po na lumabas. Hindi kasi talaga makakalimot si Hercules natin, basta tuwing hapon lalabas yan pag nakapasok na ang mga females natin. O diba, nakakalo